Posible nga daw mapahinto o ipatigil ang kasalukuyang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naghain kasi ng very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema ang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Torion upang questionin ang legalidad ng papel ni Senator Chis Escudero sa pamumuno nito sa pagdinig para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Layunin nga ng petisyon na makakuha ng status quo upang ipatigil ang kasalukuyang impeachment trial. At ayon naman kay Attorney Salvador Panelo, baka ang pagiging presiding officer pa ni Chis Escudero ang maging dahilan para madismiss ang impeachment na ito laban kay Vice President Sara. Kasi nakasaad sa ating saligang batas, ang magiging presiding officer sa impeachment trial ay walang iba kundi ang Senate President. Sino ba ang Senate President natin? Si Senator Win Gatchalian. Pero inelect nila si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. So sa base sa inyong nakikita, dalawa yung naandoon sa itaas na first time nangyari in Philippine history na isa lang naman doon dapat sa itaas. Kaya nga ngayon pinagtatawan si Senator Win Gatchalian. At ano ang ginagawa doon sa taas? Ano siya? OJT? Sa simula pa lamang ng impeachment trial na ito. Nakakatawa na. Tingnan nyo naman ng larawan na yan. Sa botong 12-8, pinili ng Senado si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Iba sa saligang batas at sa Constitutional Commission. Ngayon lamang nangyari ito na dalawang senador na nakaupo sa harapan. Nasa umpisa pa lamang talaga alam na ng taong bayan at nila mismo, mga mambabatas, mga senador, na maling-mali talaga. Saka naman nakakita ng inihalal na Senate President si Win Gatchalian pero hindi siya magpe-preside sa impeachment na ito. At sana noon pa lamang sa Senator Chis Escudero na yung kanilang ginawang Senate President. So ito, kapag nakita ito ng Supreme Court, yari sila. May mali talaga. Kaya't heto yung komento ni Attorney Salvador Panelo kung bakit madidismiss nga. May posibilidad na madismiss ang impeachment na ito. Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Nagpapatuloy ang ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At sa mga oras na ito ay makakasama natin ang isa sa mga batikang abogado, walang iba, si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang hapon. Pakibati muna po ang ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa SMNI. Magandang araw sa inyong lahat. Attorney Sal, so far, na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech. Diba? At hindi magpresenta ng testigo For a at speech? nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para sa testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. Diba? So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Yes, Kaya ang tanong diba? niya, simple lang eh. Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. Yes, So ang hindi tanong na-proof. ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Diba? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palagi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya, Hindi nagkamali patas. kayo ng kuha ng presiding officer.
Opo. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang Ayun. presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Si Gatchalian dapat. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Yes. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. Also, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang, sentido common lang. Kaya Common sinabi sense. yun, kasi yun ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding Yes. officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng Sa impeachment impeachment. court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President, siya ang exception lang doon kung presidente. In Diba? fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyenda nila. Bakit walang quorum? May 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita na nga kahapon na yung deliberation, nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer Yun sa dapat. lahat ng impeachment trial. Kung hindi ang presidente, ang nililitis, ano pa bang gusto nyo? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi pa sila tapos, no? ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi, ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos po ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sir, buwi na tayo. Attorney, marami ang nagtaas kilay dahil parang ang nangyari, nandun lang po sa tabi si Senator Win Gatchalian. Yun, isa pa yun. Habang nagpe-preside Naging palamuti lang. si Senator Naging dekorasyon lang Jesus si Cordero. Gatchalian. Your comment on that? Hindi, alam mo, nung si Presidente Estrada ang ini-impeach, hindi ba ang Senate President no, si Enrile? Yes. At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, dapat talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside, yung kasama niya sa majority na labag sa saligang batas. Oo, totoo. Sir, on the VP's non-attendance naman, marami ang nagsasabi sa mga kritiko. Opo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng VP Sara na ito ay pagtakas sa Hindi accountability. din. Your statement on this? Jesus Maria Jose, paano magiging pagtakas yun? May representative sabi nga saligang batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Yes. Kasi sa saligang batas, Akusado siya eh. sinasabi, kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? diba? Ikaw nag-aakusa sa akin. Kaya hindi siya dapat pumunta. Oo. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilty agad Yes. si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigong niya? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at authentic niya na ito yung video. Yes. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung ba mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless.
Useless, Sinayang mo lang ang totoo. oras ng bansa at ng court Pati at ng pondo. lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Totoo. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila eh. May narinig ka bang na dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Sinasabi totoo. na, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yes. Yan yung sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, Ipinaalam lang ni VP Pag Sara. ako'y napatay. Alam nyo, yung pag sinasabi nila na pupugutan ng ulo, nag-iisip na Imagination papatay yun. niya. Pwede ho kayo, sa ilalim ng ating batas, pwede yung isipin ang pinakamakarumaldungan. You can imagine the worst of crimes. Diba? But if you do not undertake yes. a step towards that end, hindi yung isang krimen yun. Totoo. So attorney, yung imagination, hindi yan pwede Hindi talaga. gawing ebidensya laban sa isa. Kalokohan. Definitely, hindi ho. Kaya useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang pag-demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify Yes. maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun Propaganda lang lang naman talaga yan. layunin nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan, beyond their term. Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, nakikita po ninyo na lumalabas na yung matagal ko nang sinasabi, sige tuloy nyo yung impeachment trial para makita ang Yes. kasinungalingan Para at mapahiya. ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Inday Sara. Ngayon ay kitang-kita na natin yung Kitang-kita. na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal sa oras po. Totoo. Yung mga naipresenta ng witness ng prosecution team, yung NBI agent na yon, ay hindi naman nagpapatunay na sa mga sinabi ni Vice President doon sa video na naipresenta, napatunayan ba na nag-commit ba ng crime si VP Sara? Hindi. Inauthenticate lamang niya yung video at ipinakita niya sa public, which is hindi naman itinanggi ng defense team kasi totoo yung video. Aapila lamang ang defense team kapag mali na yung sinasabi ng prosecution team doon sa video. Kaya nga ayaw nilang ipakita yung buong 2 hours mahigit na video kasi naandun yung konteksto kung bakit ganun kagalit si VP Sara sa video na yun. Pati imagination ng isang tao ay gagamitin mo. Gagamitin ninyo para lang masiraan si VP Sara. Hindi naman po nakakapag-commit ng crime kapag imagination eh. Sige nga, kahit nga ako o yun lahat ng tao, pwede mong ma-imagine kung ano yung mga karumalduman na gusto mong ma-imagine na gagawin sa kanya ay hindi po yun isang crime. Imagination lang yun. At sa tingin ninyo, madidismiss kaya ang impeachment na ito ngayong mali na gawing presiding officer si Chis Escudero, na which is alam naman natin sa batas, sa ating konstitusyon, na ang dapat magiging presiding officer sa impeachment court ay isang Senate President. Walang iba kundi si Win Gatchalian. Ano kaya sa palagay ninyo? Sumagot kaya agad ang sa ating Supreme Court sa inihain na petisyon ni Attorney Israelito Torion? Madismiss kaya ang impeachment na ito? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.